Hindi na raw nagtaka ang ilang law experts sa paglusot sa House Justice Committee ng impeachment complaint laban kay Supreme Court Associate Justice Mariano del Castillo. Magkakahalo naman ang pananaw ng taong bayan tungkol sa napipintong panibagong impeachment laban sa isang maestrado ng Korte Suprema. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jiggy, mas malalim pa raw sa plagiarism o pangongopya ang pinagmulan nitong reklamong impeachment laban kay Supreme Court Associate Justice Mariano del Castillo. Ayon sa isang dating dekano ng UP Law, nag-ugat pa raw ito sa isang peace treaty sa pagitan ng Pilipinas at Japan matapos ang World War II. Sa isang forum kanina sa UP Diliman bilang paggunita sa ika-25 anibersaryo ng 1987 Constitution, iginiit ni Professor Harry Roque, isa sa mga abogado ng mga biktima ng pananakop ng Hapon na sa usapin ng betrayal of public trust na isang impeachable offense. Hindi raw tanong kung magaan o mabigat ang pagkakasala ng isang opisyal. Kaya hindi na raw nagtaka ang abogado matapos makitaan ng House Justice Committee ng probable cause ang impeachment laban kay Supreme Court Associate Justice Mariano del Castillo. Was never the intention of the plagiarized authors that their work should be used in support of a decision telling the comfort women na kawawa naman kayo, because that's exactly what the court said. Kawawa naman kayo because this is one of those rare instances where there is an obvious violation of a legal right but bereft of a remedy. And according to the deliberations of the Constitutional Commission, they intended betrayal of public trust to be a catch-all provision to include acts, even if they are not penal in nature, would nonetheless affect the fitness of an impeachable officer to govern. Ang dating dekano ng UP Law naman na si Dean Merlin Magallona nagsabing ang peace treaty na pinirmahan noon ng Pilipinas at Japan ang punot dulo ng lahat. Nakasaad kasi sa treaty na hindi kailangang pagbayaran ng Japan ang pinsalang idinulot sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pangdaigdig dahil wala pa itong kakayahang pinansyal noon. Pero ani Magallona, iba na ang sitwasyon ngayong nakabango na at yumama na ang Japan. Maaari naman daw humiling ng kumpensasyon ng Pilipinas para sa mga comfort women kahit sa pamamagitan ng Korte Suprema. Japan could not satisfy all the claims, including the claims of comfort women, because it was not in the financial capacity. At that time, it was not an absolute waiver. It remains to be read reasonably to allow that in the future, Japan may be able to pay these claims. Sa nagbabadyang impeachment trial naman ng isa pang Supreme Court Justice, iba-iba naman ang opinyon ng ilang pangkaraniwang Pilipino na nakausap ng GMA News. Nakakasawa yun kasi yung isa hindi pa naman nila napapatunayan. Ngayon, kumuha na naman sila ng isa. I-impeach ulit? I-impeach na naman eh. Unang-una, ginagastos sila ng gobyerno. Ready tayo, mas maganda nga na mapapakita natin sa tao na may impeach sila. Pero provided na kung may impeach man sila, mapapatawan sila ng tapat na sanction para sa kanila. Mas thrilling yata. Kapag dalawa. Kaya lang siguro yung issue nandun na lang lahat. Yung ibang problema hindi na masikaso. Jiggy, nauna na nga ibinasura ng Korte Suprema itong plagiarism complaint laban kay Associate Justice del Castillo. Technical o software error lamang daw ito, kaya ang nangyari ay hindi daw nabigyan ng credit yung umano'y kinopyahan ng Associate Justice. Jiggy? Cedric, sa tingin ba ng mga law expert ng grupo nila, Attorney Roque, may chance kaya makalusot talaga ito sa plenaryo kung sakaling isalang na doon? Well, Jiki, kung yung chance na makapasa ng plenaryo, hindi sila makapagkomento dyan, dahil depende pa rin naman niya sa House of Representatives. Pero ang dating sa atin kanina is unanimous sila, hindi unconstitutional itong mangyayari, kundi purely administrative daw. Ibig sabihin, wala naman nilalabag na batas itong possible na impeachment trial na mangyayari kay Associate Justice del Castillo. Pero ang inaalala lang nitong mga ilang eksperto is yung pag-schedule, una-una sa Congress at lalong-lalo na pag umakyat, kung sakasakali na umakyat ito sa Senado, paano pa raw ito may sasaksak dun sa schedule ng Senate, Jiggy? Maraming salamat, Cedric Castillo.